Ayan. Hello everyone. Welcome back sa aking channel. Okay. Ang isi-share ko na naman ngayon is kasi galing ako ng BIR. So, nagpa-tatak. Ayan. Or nag-process ako ng books of accounts. So, ang pinaprocess ko ay yung VAT registered. Okay. So, pang madalian lang. Requirements kaagad. Okay. So, ang requirements number 1 is, syempre, mayroon kang books. Ito, mga books. Pag VAT registered, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 yung required. Pag VAT. Pag non-VAT naman, 4 lang yun. Okay, prepare mo to. Tapos, syempre, fill upan mo na. I mean, syempre, dalhin mo sa BIR, di ba? Tapos, doon sa may guard, mostly naman doon, malapit sa guard eh. Hanapin mo yung pangtatak. So, yan. Ito. Yan. Ito yung itsura ng tatak. Okay, ganyan. Ito ano na to eh. Na pirmahan na to ng RDO. Assistant Revenue District Officer. Okay. Okay. So, sa 6 na libro, ito yung isusulat natin. Okay, number 1. Ito, 14 columns. Si 14 columns. Si 14 columns. So, ang sinulat dito is, cash disbursement siya. Sa 14 columns ko is, cash disbursement. Cash disbursement. Ganun ba yun? 14 columns. Wala bang, pinipili ito. So, sa next is the cash receipts. 14 columns din yun, cash receipts. Okay. Tapos, ledger. Ang ledger naman, ang itsura niya is ganito. Ledger. Ayan. Tapos, yung journal. Okay. Yung journal naman is 2 columns lang. Ayan, ang journal. 2 columns. Okay. Next is the subsidiary purchase journal. Okay. Maganda to kasi meron na siyang parang nilagyan na siya ng mga ganyan. Kasi doon ko to binili sa mismo, doon sa BIR, malapit lang doon sa BIR. So sila na yung nagbigay. Sabihin mo lang pabili ng books for VAT registered. O yan. Bigyan ka na ng isang set. Yan. Subsidiary Purchase Journal. Tapos Subsidiary Sales Journal. Yan. Okay. Oh, by the way, is pag punta mo doon, syempre dalhin mo yung 2303 para may kudigo ka. Kasi i-fill up mo to dito eh. May fill upan ka. Yung sa tatak nila, di ba? So, ang required niyan, taxpayer. Anong pangalan? O, example, yung company nyo, fill up mo dyan. Tapos yung PIN. O, andun yan sa 2303 na bago yung ni-registered. Dapat, i-registered, after yung magkaroon ng TIN or yung na-release yung books, not books, the 2303, yung certificate of registration. I-register nyo na kaagad yung books. Okay. Wala kang i-fill up. Register mo na kasi yung penalty nagpungasi. Abang diba? Kasi hindi naman nagsasabi si BIR. Pag na-release na yung 2303, diba? Yung certificate, wala naman silang sasabihin na mag-register ka kaagad ng books. Wala eh. Yung lang concern lang, ang lang nila is yung saan ka magpapaprint ng resibo? Ganun lang. Saan ka magpapaprint ng resibo? So, mostly naman sabihin ka agad, mayroon ba kayong i-suggest o mayroon ba kayong i-refer? Para mas madali. Kasi pag ikaw, kagawa ka pa ng ATP, yung authorized to print, process mo yun eh. Diba? Parang nahassle-hassle ako sa mga ganyan. Diretso na sila na lang. Kasi mayroon naman sila eh. Okay? So, 2 weeks daw.
Nagpapa, ako, last, kailan ba? That was August 20 yata. Oo. Then, na tayo ngayon? September 5. September 5. Wala pang, hindi pa sila tumawag na ipipick up yung, receive. Okay. Sige, let us continue. Ano ba yan? May mga pasakali pa, so, ang ipi-fill up nyo, siyempre, taxpayer name, tapos TIN, then business name, business address, then certificate of registration, yung nandun to sa 2303, yung number na to, at saka yung date na na-registered nyo yung company. Okay, tapos yun, VAT, tapos line of business, then kinds of books, ayan, journal, ito, then volume number of this book to be registered. So, unang books lang naman to. So, lang, number 1. Ganun lang. Okay. So, next, ang dadalhin, number 2 is, kung sino yung magpa-process, representative. Example, ako. So, corporation yung pinaprocess ko. So, secretary certificate or board resolution. Yun yung, dadalhin ko. Authorizing na ako yung mapaprocess. Yun yung laman ng, secretary certificate. At ID. Photocopy ng ID ko. At ID ng nagpirma sa secretary certificate or, isa sa, mga major board members, president or COO. Kailangan may ID din sila. Diba? ID at saka secretary certificate. Huwag niyong kalimutan yan para dire-diretso. At next is mag-fill up ka ng 1905. 1905, dalawang set. Para pag tinawag ka na, ihandus mo na yan. Ito yun. Dire-diretso na yan. Tapos, syempre, fill upan mo na kaagad lahat to. Ayan, okay. So, dito sa page 2, ito yung na-fill up. Ito yon. So, ito nga yung i-fill up natin. Cash receipts, cash disbursement. Ito yung books to be registered. So, ito yung isusulat natin dito. Cash receipts, cash disbursement, journal, ledger, subsidiary sales journal, at saka subsidiary purchase journal. Yan yung isusulat natin dito sa ating libre. Yan. Anyway, mayroon namang hindi ka na maliligaw kasi ito may journal. So, ito journal talaga to. Okay, journal is 2 columns lang pala. Actually, hindi pa ako nakatry mag-fill up nito. Yeah, promise. Tapos ito ledger. Ganito ba yung ledger? Ang ledger is din. 2 columns, iba-iba. Hindi pa ako nakatry talaga, promise. Then, yung naman, yung cash disbursement, 14 columns. Tapos, yung, cash receipts, 14 din. Pag-aralan ko to kung paano ko i-fill up. Okay? So, nasabi ko na ba lahat yung mga dadalhin ninyo para hindi na kayo magbalik-balik. Yun na yun. Anyway, ko naman sa description description box. Ilagay ko tong mga requirements para hindi kayo mahirapan. Sa mga syempre nagtatanong, minsan nagsisearch sa'yo, ano ba yung requirements na pag-registered? Ganun. Simple lang. SARDO 02, ito yung nila requirements. Yung ID lang, secretary certificate, at saka ito 1905, saka yung libro. Okay. So, 10 minutes lang tong video na to. Wala pa ba? 10 seconds na lang. Talagang hinihintay, no?
Makukuha mo naman kaagad eh. Pagkatapos ng magtatak, ayan, kunin mo na. Isang araw lang. Isang araw ka lang doon. Pag maraming tao, isang araw ka lang doon. Kasi minsan ang haba ng bela. Okay, thank you for watching. Bye mga mi.